Magandang umaga mga ka-Alpha Adventure Farms. It's a windy day today. So kapag ka gumagalaw-galaw itong tripod ko, hindi ibig sabing lumilindol mahangin lang talaga sa paligid. My name is JC De Guzman of Alpha Adventure Farms. At ito, nagprint ako ng isang buong bond paper. Yung mga nagkasya lang lahat sa isang bond paper, mga tanong ninyo na iniwan sa mga video sa YouTube channel ni Alpha Adventure Farms. Okay, itong unang tanong na sasagutin ko galing kay Alexis Montoya. So Alexis, twice mong kinoment sa mga bago pa lang sa YouTube channel ko. Huwag kayong mag-alala, kahit minsan lang ninyong i-comment yan, garantisado yan, 200% sure, pababasa ko yan. Dahil may policy ako na kahit tuldok lang ang inyong i-comments, emoticon or thumbs up, ay re-replyan ko pa rin yan. Dahil ayokong may nakikitang unanswered comment, unreplied comment sa YouTube channel. Ayan. So tungkol sa manok, ang tanong ni Alexis, ang tanong niya ito: Sir, tanong ko lang po, alin po ba ang mas maraming mangitlog? Yung naka-cage po ba o yung naka-free range? May napanood po kasi ako, ang sabi mahina daw mangitlog pag naka-free range. Totoo po ba yon? Ito, ibase natin sa scientific study ha. Nung nag-aaral ako, may mga scientific anecdotes na ang pabor ay nasa kabilaan, no? May nagsasabi na may isang experiment sa Australia na sinasabi ay mas malakas daw at mas maagang nangingitlog yung mga naka-free range kumpara dun sa mga naka-confine, total confinement, no? Kagaya sa akin, ang setup ko kasi sa mga breeders ay total confinement. Ibig sabihin, lahat ng nilalakaran may bubungan, no? Tapos para pumasok ang araw, yung kanilang mga dingding ay pwedeng tumagos ang liwanag. Tapos kung yung habol naman natin ay para makakain sila ng damo, nagka-cut and carry kami, pinapasok namin yung damo, mga dahon ng Madre de Agua, ganyan, no? Mulberry, yan, malunggay, pa ba yung bang dahon dito, yung normal na grass sa paligid, nagka-cut and carry. So kung yung dahilan ng pagpapa-prevent ay para makapagbilad sila sa araw at saka kain ng damo, nagagawa naman yon. So ngayon, tinatanong ni Alexis, sino ang liyamado? Yung mga liyamado sa dami ng pwedeng iitlog, yung mga naka-free range daw ba o yung mga nakakulong? Gaya ng sabi ko, may mga scientific studies na ang sinasabi mas maaga at mas maraming naiitlog by 15% yung mga naka-free range kumpara sa mga naka-confine. May full confinement, no? Isang study yan sa Australia, no? Pwede nyo i-google yan. Isa sa mga napag-aralan ko yan nung bago ako magsimulang mag-alaga ng manok. Meron din namang mga farms ang sinasabi mas maganda raw yung nakakulong. Kasi hindi daw nila nababurn yung calories at protein ng ganong kabilis kumpara dun sa mga naka-free range, kasi protein is energy. The more na gumagalaw ka, the more energy you burn. Diba? Kapag yung mga nag-acrobat sa ilalim ng tubig, dapat relax ka para hindi ka masyadong maraming movement. Kasi pag marami kang unnecessary movements, mas maraming oxygen ang kakailanganin mo. Ganun din naman sa manok, no? Mga pinapatabang baka, yung iba ginagawa, nilalagyan ng hawla, talagang tayo upo or tayo higa lang talaga ang baka. Hindi man lang siya pwedeng mag-change position na iikot, no? Para control ang kanyang movement. Now, eto ang take ko dyan. Maraming mga factors kasi para masabi natin na mas maraming iniitlog yung naka-free range versus yung mga naka-cage. Kasi una sa lahat, ano bang breed ng manok ang pinag-uusapan doon sa experiment na yun? Kasi doon sa experiment hindi pwedeng gawing generalized yun. Yes, manok ang pinag-experimentuhan nila. Anong klaseng manok yun? Baka naman ang manok mo ay Rhode Island Red, pero yung nabasa mo o napanood mo ay hindi naman Rhode Island Red ang in-experiment, hindi applicable sa iyo yun, no? Hindi applicable yun. So kailangan parehas ang breed, parehas yung genetics para meron kang apple to apple comparison. Kaya ako kapag nag-experiment ako dito, yung mga manok na ina-experimentuhan ko, isang breed lang, hindi po pwedeng chop suey. Hindi credible ang experiment, wala siyang integrity, hindi integral yung magiging result natin.
itinuro ang mga yan, no? Mga basic na pamantayan na yan ng experiment, ng chemistry nung elementary, chemistry nung high school. Tinuro ang mga yan pag nagla-laboratory. Even sa college, di ba? May laboratory tayo sa mga units natin sa college, no? So isa yun, genetics. Pangalawa, cultural management. Yung napanood o nabasa natin na sinasabi, mas malakas ito kumpara dito, vice versa. Kamusta ang cultural management? Kamusta weather nila? Isa pa yon, no? Cultural management. Pangatlo, weather. Baka naman may 4 na season sila doon. At nagkataon, nung nag-experiment sila, winter. Naku, dito sa atin dadalawa na nga lang ang season sa Pilipinas. Hindi mo pa mawari kung tagulan ba talaga o tag-araw. Minsan, panahon ng tag-araw, naulan. Pag tagulan naman, mainit. No? So, isa yan, weather. And then, cultural management. Kahit ay pagpalagay natin na parehong Pilipinas lang, taga Pilipinas yung napanood mong video o nabasa mong pag-aaral, kahit naman dito sa Pilipinas, iba-iba weather din natin. When I say weather, yung temperature, no? Dito sa Tarlac, may kainitan. Halimbawa, nasa bandang south ka, Cavite, yan, Antipolo, sampung lugar, medyo malamig dyan, o Baguio, malamig, no? So, iba yung impact nun sa alagang hayop, no? Pansinin man ninyo, yung manok kapag ka naiinitan yan, hindi yung gaanong kumakain ng feeds, mas madalas pa siyang uminom kaysa sa kumain. Bakit? Alam kasi ng manok kapag kumain yan, magpuproduce siya ng energy kasi nga yung protein, source of energy yan. Edi aalinsangan yan, iinit yan. So alam ng manok yon. So kailan niya babawi? Pag patakip silim na. Kaya kung nga nire-recommend kapag sobrang init sa lugar ninyo, magkaroon kayo ng pailaw sa gabi para doon bumawi ang inyong mga alagang manok. Applicable din yan yung observation na yan sa mga kambing. Pansinin nyo, alauna, alas 2, tali nyo yan, pakawalan nyo yung kambing nyo. And then ikumpara nyo yung pagiging aggressive niya sa pagmuya, pagkain ng damo bandang alas 4, alas 5, paglubog na yung araw. Mas magana siya doon sa mas presko na. Alam din ng kambing yan, kapag kumain yan, source of heat, source of energy, and energy means heat, no? Okay? So Alexis, kung may nagkwento sa iyo, nagbasa, na may nabasa ka, subukan mo muna sa area mo, kahit na magkaroon ka ng sarili mong experiment, kasi yung nagkwento sa iyo o yung nagsulat ng nabasa mo ay 101% sure akong hindi kayo parehas ng cultural management. Magkakatalo kayo doon sa housing program, breeder selection program, lighting program, feeding program, lahat ng klase ng programa, no? So mag-experiment ka. Try mo siguro isang module. Halimbawa 10 nangingitlog, 10 layers. And then another module, 10 layers din. Nakakulong, yung isa naka free range. Kailangan isang breed lang ang pag-experimentuhan mo at parehas yung kanilang edad, no? Hindi po pwedeng mas matanda ng 3 months yung isa. Hindi na naman integral or walang integrity na naman ang experiment mo kapag gano'n. Nang sa gayon, by the end of your experiment, mag-record ka dapat, no? Hindi po pwede yung kumbaga nire-register mo lang sa memory mo yung bawat nangyayari kada araw. Everyday mag-record ka. Yung conclusion kasi sa science hindi pwedeng base lang sa pakiramdam, pakiwari, sa feeling, sa trip, or kung sa ano pa man. Base lahat yan sa numero. Walang numero, walang nangyari. Ganyan sa science, no? Mapa computer science na pinag-uusapan natin or animal science. Walang data, walang nangyari. Ganun lang yan, no? So, yun ang final advice ko, Alexis, no? So kung tinatanong mo ako, kung tanong mo sa akin, totoo ba yun? No? Yung close-ended question mo, hindi ko masasagot ng close-ended answer. Maraming mga factors na dapat isaalang-alang kasi yung nabasa mo, yung napanood mo, yung nagkwento sa'yo, baka iba yung ano ninyo, cultural management, yung weather, yung breed na manok na pinag-uusapan. So kailangan mong i-replicate sa farm mo para masabi mo kung ano talaga yung effective base doon sa lugar mo. Okay? So, sa mga gustong gumaya sa aking cultural management, yung lahat ng aking programa mula sa itlog hanggang sa ito ay mapisa, lumaki at sa na mismo mangitlog,
register na lang kayo sa aking chicken farming seminar. Kumpleto yung modules na yan, no? Module 1 tungkol sa pag-aalaga, Module 2 pagma-market, pagtitinda, Module 3 yung economics, pagko-compute, no? Para hindi kayo tanong ng tanong sa mga FB groups kung magkano bentahan sa ganito, ganyan, no? Tinuturo ko na dun sa Module 3 kung ano-anong mga expenses ang kailangan yung i-record, paano niyo lagyan ng price tag, paano mag-compute, at paano kayo makakasiguro na yung ibinebenta ninyo ay according siya sa tubo na gusto ninyo, no? Kompleto yan. Module 1 cultural management, Module 2 marketing, Module 3 economics. Taglish ang discussion ko doon, kaya huwag kayong mag-alala. Ayan, so kung may mga follow-up questions kayo doon sa mga video na yon, mayroon kayong 30 days na libreng technical support via email. Padala nyo sa email yung lahat ng questions niyo at aking sasagutin personally through email or through video. Okay, nasa description box yung link sa registration ng seminar. This has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.